And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Philippine Army natuto ng mga bagong taktika at paggamit ng mga modernong armas sa ilalim ng balikatan exercise. Talaga namang napakagaling ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. No? Dahil sa ilalim ng kanyang leadership mga kapatid na ibalik po niya ang balikatan exercise na kung saan napakahalaga po nito mga kapatid para sa ating sandatahang lakas dahil sa pamamagitan ng balikatan exercise mga kababayan. Gaya ng sabi ko sa inyo sa ating mga naunang vlog, no? Itong balikatan exercise kasi mga kapatid, malaking bagay po talaga ito para sa ating Philippine Army dahil sa balikatan exercise mga kababayan, no, nagiging updated sila sa makabagong pakikipag-engage no sa digmaan, sa giyera, no? And also guys, no, malaking bagay din ito para sa ating mga Philippine Army dahil sa pamamagitan ng balikatan exercise mga kapatid, no, nahahawakan nila yung mga modernong armas, no, na kung saan ito po yung mga makabagong armas ngayon na ginagamit, no, para sa pagdepensa, sa pagsugpo ng terorista, 'di ba? Kasi noong kapanahunan ni PRRD mga kababayan, no, alam naman natin na si former President Duterte maka-pro-China at noong kapanahunan ni PRRD mga kapatid, no, parang tawag nito, na-stuck yung mga kaalaman ng ating Philippine Army or ng ating sandatahang lakas dahil nga mga kababayan, no, sinipa po kasi niya ang bansang Amerika noong kapanahunan niya and pinalit niya ang impluwensya ng bansang China na kung saan mga kapatid, bulto-bulto o tuli-tulinadang shabu po ang ipinasok dito sa ating bansa. Isama mo pa yung mga online na pasugalan, 'di ba? Yun yung pinalit niya mga kababayan, no, sa impluwensya ng bansang Amerika. Kumbaga, kinalawang ang tawag nito, kinalawang ang utak ng ating mga kasundaluhan dahil hindi na nahahasa mga kapatid, wala na ng balikatan exercise, hindi na sila updated sa mga makamodernong engage no, sa mga terorista, sa mga mananakop ng ating bansa and sa mga bagong kagamitan. Diba? So napakalaking bagay talaga mga kapatid na ibinalik ito ng ating Pangulo, especially na may kinakaharap tayo ngayon na malaking banta mula sa bansang China. Dahil nga itong China mga kababayan, gustong sakupin ang ating mga teritoryo. Diba? Kaya thumbs up talaga ako sa ating mahal na Pangulo mga kapatid. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin itong balita na ito mga kababayan. Dante, ano yung mga modernong kagamitan na sinanay ng Philippine Army at mayroon na ba tayo ng mga modern equipment na yan? Magandang gabi Monica, hindi iniisa-isa ng Philippine Army kung ano-anong mga kagamitan yung ipinagamit sa kanila, partikular ng US military naman. Ang isa sa nabanggit ng Philippine Army Monica ay itong paggamit nila ng itong sinasabing fire support. So usually pag ganyan Monica ay gumagamit yan ng mga high-powered firearms tulad ng 155mm, ng mga howitzer o 105. Ito yung sa madaling sabi ay mga kanyon. Okay. Sa unang pagkakataon, malaki ang partisipasyon ng Philippine Army sa balikatan exercises ngayong taon. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, nasa 1,800 ang ipinadala nilang mga tauhan at maging mga opisyal para sumama sa pagsasanay. Alam niyo guys, no? Kudos talaga sa ating mahal na Pangulo dahil napakagaling po niya. Alam niya kung ano yung kulang sa ating sandatahang lakas mga kapatid. 'Di ba? Dito mo talaga makikita mga kababayan, no, na ang ating Pangulo ay seryoso po, no, sa pagdepensa sa ating soberanya at sa ating sovereign rights. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, kung wala pa siyang intensyon, no, na ipaglaban itong ating teritoryo, no, itong ating sovereign rights dyan sa WPS na ngayon ay pilit na inaangkin ng bansang China, di ba?
hindi niya ibabalik yung mga ganitong mga exercises. No? Wala tayong balikatan exercise ngayon na inaabangan, mga kababayan. Pero dahil ang ating Pangulo, no, ay seryoso sa kanyang pagdepensa sa ating mga teritoryo at sa ating sovereign rights diyan sa WPS, no? Ang ginawa ng ating Pangulo, ibinalik niya ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para maibalik yung ganitong exercises, mga kapatid, na kung saan malaking tulong po ito para sa ating mga kasundaluhan dahil sa pamamagitan nga, no, ng balikatan exercise na ito kasama ang bansang Amerika, nahahawakan ng ating mga kasundaluhan, mga kababayan, yung mga makamodernong armas na kahit wala pa man tayo niyan dito sa ating bansa, mga kapatid, alam na po nila i-operate yung mga makabagong armas ngayon dahil pinaparanas, no, sinishare ng bansang Amerika sa atin yung mga kagamitan na yan. At isang bagay pa dyan, mga kapatid, no, natututo ng makabagong taktika, no, sa pakikipag-engage sa mga terorista, no, sa pagdepensa ng ating bansa, itong ating mga army, no, itong ating mga kasundaluhan. And alam naman natin, mga kababayan, na mahalaga yung mga ganyang kaalaman, no? Dahil dito pa lang sa loob ng ating bansa, mga kapatid, ang dami na pong mga terorista dito na kinakaharap ang ating mga kasundaluhan. 'Di ba? So ngayon, no, malaki na po ang advantage nila dito sa mga terorista dito sa ating bansa. Dahil advanced na po yung mga knowledge nila sa mga makabagong taktika, no? Mga makabagong estilo, no? Kung paano ba sugpuin itong mga terorista dito sa loob ng ating bansa. And of course, guys, no, nagiging updated sila sa modernong pakikidigma, no? Nagiging nai-enhance yung kanilang mga knowledge, mga kapatid. Napi-prepare na sila, no, sa pamamagitan ng balikatan exercise, na nagiging prepare na sila, no, sa mga tulad ng mga pananakop, no, ng ibang bansa, no. Alam na nila kung paano makipag-engage, no, sa mga kasundaluhan ng mga mapagsamantalang mga bansa tulad ng bansang China. 'Di ba? Samantalang nung kapanahunan ni Digong, mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, no, kinalawang ang ating mga kasundaluhan. Kasi yung pinakalas nila na natutunan, no, na update, kumbaga kung pa sa cellphone pa yan, pinakalas na update na kanilang na download sa kanilang mga isipan, mga kababayan, ay yung balikatan exercise pa noong kapanahunan ni Pinoy. 'Di ba? Yun pa yun. Sobrang luma na, mga kapatid, no? Hindi na sila na-update sa mga makamodernong estilo, no, ng pakikipag-engage sa mga gera laban sa terorista, no, at gera laban sa mga mapang-aping bansa. 'Di ba? Noong kapanahunan kasi ni Digong, imbis na kaalaman para sa ating sandatahang lakas ang kanyang isulong, no, mas pinili niya ang bansang China na kung saan bulto-bulto, tuli-tulinadang shabu lang, no, ang ipinasok dito sa ating bansa. Pati yung ating mga kababayan, mga kapatid, nalulong sa online casino dahil dito sa mga pogo ng bansang China. 'Di ba? Dito pa lang, mga kababayan, makikita natin ang difference ng dalawang leader. Tapos sasabihan pa nila si BBM na weak leader. 'Di ba? So dito, mga kapatid, no, pwede natin palakpakan ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Napakagaling po ni BBM, mga kababayan. Alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang bansa. Diba? Biruin nyo, kung noong kapanahunan ni PRRD, mga kapatid, may bansa dyan na nagtangkang sakupin tayo, wala. Di ba? Titihaya na lang tayo, aantayin kung kailan babagsak yung kanilang mga missile dyan na papasabugin dito sa loob ng ating bansa. Dahil mismo ang ating mga kasundaluhan, limited na lang yung kaalaman nila sa mga bagong armas na ginagamit ng ating mga kalabang bansa.
Pero ngayon mga kapatid, no? Parang na-refresh lahat ng ating mga kasundaluhan dahil nakapag-download sila sa kanilang mga isipan, no, ng mga bagong update. At itong update na ito yung mga trends ngayon. No? Ito yung mga ginagamit ngayon, ina-apply ngayon sa kahit anong klaseng engagement. No? Ganon ang benepisyo na naibigay ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Tuloy natin. Sa pagkakataong ito, Monica, hindi na nga internal defense yung kanilang pinagtutuunan o focus, kundi ang territorial defense. Paliwanag nito, Diba? Territorial defense. Walang ganito nung kapanahonan ni PRRD, mga kapatid. Bakit? Dahil yung banta sa atin, no, yung bansang nagbabanta sa atin ngayon ay kinaibigan niya noong kapanahunan na yon. At nung naging magkaibigan sila, mga kapatid, no, sinamantala tayo, pinagsamantalahan tayo ng bansang China. 'Di ba? Lahat ng mga illegal sa kanilang bansa pinasok dito sa Pilipinas. To the point na hanggang dito sa administrasyong Marcos, laganap pa rin yung mga hindi magandang impluwensya na dinala ng bansang China dito sa ating bansa. Dahil 6 na taon ba naman, mga kababayan? 'Di ba? Yun yung nagiging routine ng mga Pilipino. Oh, dagdag mo pa yung tuli-tulinadang shabu, mga kapatid. 'Di ba? Sa noong kapanahunan ni Digong, mga kababayan, lumaganap din yung pagbabanta ng mga online lending apps na pagmamay-ari ng mga incheck, no, sa ating mga kababayan. Sinasamantala ng mga incheck, mga kapatid, noong kapanahunan ni Digong, yung mga kababayan nating mga mahihirap, no, sa pamamagitan ng pag-alok ng kanilang mga online lending, no, pag-alok ng kanilang mga pautang, na kung saan talagang napakasugapa talaga ng sistema, mga kapatid. Biruin nyo, 2,900 lang makukuha mo. O pag hindi ka nakabayad, pagbabantaan ka, no? Pagbabantaan yung buong pamilya mo. Oh. Yun. Imbis na kaalaman para sa ating mga kasundaluhan, yung kanyang sinulong niya itong mga hindi magandang bisyo ng mga incheck. Real talk nito, mga kapatid. Dahil yan naman talaga, totoo. According nga doon ni Ace Barbers, 90% ng mga bodega dito na na-raid, mga kapatid, no, na may kinalaman sa pinagbabawal na droga, pagmamay-ari ng mga incheck. Ngayon, i-deny pa ba yan ng mga ng mga DDS? 'Di ba? Ganun, mga kababayan. Ganun po ang sinapit ng ating bansa noong kapanahonan ni PRRD. Kaya hindi nila masisisi ang taong bayan kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino, ng majority ng sambayan ng Pilipino si BBM. Dahil dito lang nila nakita ngayon kay BBM, no, na handang ipaglaban ng ating Pangulo yung ating bansa laban sa mga masasamang impluwensya, laban sa mga mapang-abusong bansa tulad ng bansang China. 'Di ba? To the point na maging yung mga supporters ng kalaban niya sa politika, mga kapatid, no, yung mga dilawan, pinupuri na rin si BBM. 'Di ba? Na-appreciate na rin nila yung ginagawa ng ating Pangulo. 'Di ba? Ganun po kagaling si BBM, mga babayan. Hindi ko naman sinasabi dito na sobrang galing ng ating mahal na Pangulo. Of course, may mga failures pa rin naman, no? May mga pagkakamali pa rin naman ng ating Pangulo. Kahit sino namang presidente, mga kapatid, normal 'yun. No, wala namang perpektong Pangulo. Pero at least dito, 'di ba? Pinapakita ng ating Pangulo na may ibubuga ang bansang Pilipinas, no? Basta i-provide mo lang yung mga kailangan, no, ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga kababayan, 'di ba? 'Yun ang sinusulong ng ating Pangulo, mga kapatid, no, na i-enhance, no, gumagawa siya ng mga programa na pwede nating ma-enhance yung ating strength, no, sa iba't ibang klaseng larangan.
Especially dito sa ating mga kasundaluhan, mga kababayan. Dahil napaka-importante po nito. Dahil nga sa kinakaharap natin, no, na pang-aabuso ng bansang China. Di ba? Ganun kagaling si BBM. Tuloy. Handa kasi ang bansa para protektahan ang interes nito at ang kanyang teritoryo. Di ba? Nung kapanahonan ni Digong, walang ganyan. Dahil nga, yung kalaban natin ngayon, ikinaibigan niya. No? To the point na inabuso tayo ng sobra-sobra ng bansang China. Ngayon, dahil ayaw na ng ating Pangulo, gusto nang tuldukan ng ating Pangulo yung hindi magandang pinagkagawa ng bansang China sa atin. Anong ginawa ng China? Nagalit. Di ba? Nagalit. Dahil taliwas na, no, sa kanilang mga kagustuhan yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Anong ginawa ng China ngayon? Ginagamit niya yung kanyang mga galamay dito sa loob ng ating bansa para sa kanilang propaganda. Para ma-destabilize ang ating kasalukuyang gobyerno. Yan ang ugali ng China. Ganon sila kasama, mga kapatid. Diba? At ang dami na nilang nalinlang nating mga kababayan. Pero sa awa ng Diyos naman, mga kababayan, no, according to the latest survey, no, 40% ng mga Pilipino, mga kapatid, 45% pala, to be exact, 45% ng mga Pilipino gusto ang bansang Amerika, and 3% lang, mga kababayan, no, ang naniniwala at gusto ang bansang China. Meaning 3% na lang, no, ang mga supporters ni Duterte sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Dahil alam naman natin na pro-China si Digong at lahat ng nagmamahal dyan kay former President Duterte, mga kapatid, malamang 100% pro-China din sila. And according to the survey, mga kababayan, 3% na lang po, no, yung mga Pilipino na gusto ang bansang China, and 45% po ng mga Pilipino gusto ang bansang Amerika. 40% undecided. No, mga kababayan natin yan sila na ayaw sa bansang Amerika at ayaw sa bansang China. No, gusto nila neutral lang. 'Di ba? 15% pala, mga kababayan, ang undecided. Yung 40% is neutral lang. No, ayon doon sa survey na aking napanood, mga kababayan. Ang nakakatawa doon, mga kapatid, 3% lang talaga ang may gusto sa bansang China. Ibig sabihin, no, kaya pala walang dumalo doon sa kanilang maisog rally sa Bulacan, mga kababayan. No, dahil 3% na lang pala sila, no, na naniniwala dyan sa pinaglalaban ni Digong. Dahil alam naman natin, mga kapatid, si former President Duterte pro-China. No? Kaya nga itong mga supporters nila, gusto nila ang bansang China at ayaw nila ng giyera laban sa bansang China. Dahil para kay Duterte, China is a friend. So mahal na rin nila ang bansang China. Diba? Pero 45% ng mga Pilipino, mga kababayan, no, pabor sa bansang Amerika. Gusto ang bansang Amerika. No? Dahil syempre nakita nila, no, yung pinagkaiba ng impluwensya ng Amerika sa impluwensya ng bansang China, mga kapatid. Kaya ganon ang nangyari sa survey. Anyway, ibablog ko rin naman yung survey na yan, mga kababayan, para mas ma-explain natin ng maayos. Tuloy. Now, when we shift o lilipat tayo sa role na territorial defense, ibang klaseng kagamitan ang dapat natin ihanda. Kasi ang kagamitan ng pandigma ay dapat akma sa kagamitan din ng pwedeng sumakop sa atin o pwedeng manggulo sa atin. Di ba? Perfect. Doon sinabi ko, mga kapatid, ito hindi ko pa napapanood to, ha. Nabasa ko lang yung caption niyan kanina na PH Army. Natuto ng mga bagong taktika. Ganon kahalaga ang balikatan exercise, mga kababayan. Sa pamamagitan ng balikatan exercise, mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, no, na-refresh po ang mga utak ng ating kasundaluhan, ng ating sandatahang lakas. Na-update po sila. No, parang cellphone na in-update, biglang bumilis. No? Biglang gumanda yung takbo. Biglang gumanda yung performance. Dahil updated na po ang ating mga kasundaluhan. No? Hindi na sila behind
sa mga makabagong estilo, taktika, no? Sa pagsugpo, sa pagharap ng kahit anumang giyera, mga kapatid. No? And isa pa dyan, no? Wala pa man tayong mga advanced na armas. No? Pero ang ating mga army, advanced na. Alam na, wala pa sa bansa natin yung mga makamodernong mga kagamitan na yan. No? Mga modernong armas na yan. Pero ang ating mga kasundaluhan, mga kapatid, alam na nilang gamitin yan. Dahil sa balikatan exercise. Oo. Ganon, mga kababayan. Ganon po ang benefits nitong balikatan exercise. Kaya palakpakan natin ang ating Pangulo. Diba? Ganon lang yun eh. Oh, sa pamamagitan ng pagsisikap ng ating mahal na Pangulo, mga kapatid. No? Naging lively uli ang ating sandatahang lakas. At handa na tayong humarap sa kahit anumang hamon, no, ng meron, no, laban sa ating bansa. Maging dito man sa ating mga local terrorists, mga kapatid, no? Yung mga terorista dito sa loob ng ating bansa, no? Ang laki na po ng difference ngayon ng kaalaman ng ating mga kasundaluhan kumpara dito sa mga terorista dito sa loob ng ating bansa. At sa pamamagitan ng pagiging advanced ng ating mga kasundaluhan, mga kapatid, mas mapapadali yung pagsugpo sa mga terorista dito, no, na namamayagpag sa loob ng ating bansa. Ganon ang dala ng balikatan exercise, mga kababayan. At hindi nga ako nagkamali sa aking analyzation, mga kapatid. Dahil nga nung kapanahunan ni PRRT, no, naging, kumbaga, kinalawang talaga yung kaalaman ng ating mga kasundaluhan. No? Nakailang update na. Kumbaga, Android 13 na tayo ngayon, pero yung ating mga kababayan, mga kapatid, Jelly Bean pa rin yung operating system nila. Di ba? Android 1 pa rin, Android 2 pa rin yung kanilang operating system. Samantalang yung ngayon. Di ba? Android 13 na ang uso ngayon. Android 13 na rin yung ating yung ating mga kasundaluhan. Updated na yung kanilang mga software, no? Advanced na rin sila. Di ba? Yan ang benefits talaga. Kaya gustong-gusto ko talaga itong balikatan exercise. No? Yan yung tinanggal ni former President Duterte. Yun yung pinagkait ni former President Duterte, mga kapatid, sa ating armed forces. Dahil nga, noong kapanahunan ni Tatay Digong, mga kababayan, no, mas binigyan niya ng pabor ang bansang China, na kung saan walang magandang impluwensyang dinala itong bansang China sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng kanyang administrasyon. At yan po ang kanilang pinaglalaban ngayon, mga kapatid, na kung saan gusto nilang i-destabilize itong Marcos government dahil gusto nilang makabalik sa Malacanang at ibalik itong impluwensya ng bansang China. Ngayon, nasa sa inyo na po yan. Diba? Kung yan ba ay susuportahan nyo. Diba? Pero naniniwala ako gising na ang taong bayan ngayon kaya wala na. Imposible na yung mangyari, mga kababayan. Di ba? Imposible na mangyari yan. Dahil ang taong bayan ngayon mulat na sa katotohanan, mga kapatid. Tuloy. Sumakop sa atin o pwedeng manggulo sa atin. Dapat kakayanin natin mahinto yung puwersa na gano'n. Dagdag pa ni Lieutenant General Galido, pinalakas ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong kagamitan sa pakikipagdigma, partikular ng bansang Amerika. Binigyan din ng opisyal, marami silang nakukuhang mga kaalaman pagdating sa komunikasyon, fire support, maneuver, logistics at iba pa. Diba? Basic, mga kapatid. No? Klarong-klaro dito. AFP na mismo ang nagsabi. Malaki ang benepisyo ng balikatan exercise. And galit na galit ang bansang China dito, mga kababayan, sa isinagawang balikatan exercise ng bansang Amerika at Pilipinas. Dahil takot sila, mga kapatid, no, na ma-update tayo sa makabagong estilo
no? Makabagong pakikipag-engage sa mga gera, no? At sa mga makabagong armas. Ayaw nila ng ganun. Gusto nila manatili yung ating sandatahang lakas, no? Sa mga old version pa na hindi na talaga nagagamit ngayon, no? Sa makabagong pakikidigma. 'Di ba? Makabagong pagsugpo ng mga terorista, no? Biruin mo, sobrang advanced na ngayon ng mga taktika na ginagamit ng ating mga ng ibang bansa. Samantalang tayo, panahon pa ng kupong-kupong yung taktika na alam natin. Kahit gano'ng kagaling ng ating defense secretary, mga kababayan, kung kulang pa rin tayo sa mga kaalaman ng mga makabagong, makamodernong mga estilo ng pakikipaggera, no? At mga bagong armas, no? Kahit gaano kagaling ang ating defense secretary, kung hindi tayo updated sa mga bagong trends ngayon, no? Trends of war, diba? Walang silbi yun, no? Hindi pwede basta tapang lang dito, mga kapatid. Kailangan dito may utak din, kailangan dito diskarte din. At yun, no? Yung mga pagkukulang na yun ni PRRD, mga kababayan, pinunuan po yan ni President Marcos. Kaya galit na galit sila ngayon kay BBM. Di ba? Yan ang kinakagalit nila, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang mga disinformation yung kanilang pinapakalat ngayon sa kanilang mga rally. No? Yung mga magagandang ginagawa na ating mahal na Pangulo, ayaw nilang i-recognize yun. Dahil masakit para sa kanila yun. Ayaw nilang nagiging advance yung ating mga kasundaluhan. No? Nang sa ganon, no, madali tayong mapasok ng bansang China. Ganon lang yun, mga kababayan. Diba? Wala akong masabi sa presidente, mga kapatid. Palakpakan na lang natin. Diba? Napakagaling ni BBM. Diba? Tapos ito pa yung sabi ng isang vlogger, itong ating mga kasundaluhan daw, mas gusto pa daw si PRRD. Di ba? Napipilitan lang daw umano silang sumunod ngayon sa mga nakakataas sa kanila. No? Pero kung papipiliin daw sila, mas gusto pa daw ng ating mga kasundaluhan ngayon yung leadership ni PRRD. Diba? Ewan ko kung saan siya kumuha ng datos doon, mga kababayan. Dahil sobrang taliwas po talaga sa sinasabi dito ng AFP, mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Medyo iba na rin yung balita dyan sa dulo. Kung nagustuhan niyo pa ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.